Tiniyak naman po ni PNP Chief Director General Bato de la Rosa na walang banta ng terorismo sa zona ng Pangulo sa Lunes, pero naghahanda raw sila sa anumang posibilidad. Sinabi rin ni General Bato na inirekomenda na niya kay Pangulong Duterte ang pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Tama ka dyan, Connie. Inirekomenda raw ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin pa ang pagpapatupad ng martial law sa Mindanao dahil marami pa di umanong mga identified na narco-politicians na maaring nasa likod o di kaya nag-finance ng Maute Group sa Marawi Siege ang at-large pa at kinakailapang habulin at arestuhin. Wala namang timeline na ibinigay si De La Rosa para sa kanyang naging rekomendasyon. Isa rin sa mga rason sa pagpapalawig ng martial law ang pagtugon sa problema ng loose firearms sa Mindanao. Gayunpaman, nasa presidente na raw ang desisyon kung tutugunan ang rekomendasyon ng PNP Chief. Isinumite ni Bato ang recommendation paper sa Pangulo noong Biyernes. Samantala, Connie, tungkol naman sa reinstatement ni Superintendent Marcos at iba pang kanyang mga kasamahan, wala na raw balakid sa appointment kay Superintendent Marcos sa anumang posisyon ngayong nasa active duty status na ito. Pending pa kasi sa ngayon ang pagdinig ng motion for reconsideration ni Marcos at iba pa niyang mga kasamahan sa office ng Chief PNP. Kaugnay ito ng rekomendasyon ng Internal Affairs Service o IAS ng PNP na 40-day suspension laban kay Marcos dahil sa papel umano nito sa pagpatay sa shootout kay dating Albuera Leyte Mayor Espinosa. Ang mga kasamahan ni Marcos na nakipagbarilan umano kina Espinosa, ang recommendation naman ng IAS ay i-demote ng isang rank. Wala pang desisyon si Bato dito at naniniwala siyang anuman ang magiging desisyon niya ay aani pa rin ng matinding pagbatikos. Mas mainam na gamitin na lang daw at pagtrabahuhin sina Marcos at kanyang mga kasamahan dahil pinasisweldo pa rin sila hanggang ngayon. Samantala, itinanggi naman ni Bato ang akusasyon ni Senator Richard Gordon na siya'y batugan na pulis dahil sa hindi pagpigil sa mga umano'y insidente ng riding in tandem. Sa katunayan, marami naman daw na huling riding in tandem ang PNP nitong mga nagdaang buwan. Bahala na raw ang senador, natawagin siya ng anumang gusto nitong pangalan, pero dapat daw tandaan ng senador na ang batugan pwede ring maging batu, machine gun o gatling gun kapag napuno na. Pero handa raw tanggapin ng PNP ang anumang batikos bilang bahagi ng kanilang tungkulin. Ang importante naman daw ay dama ng ordinaryong mamamayan ang pagsisikap ng PNP na gawing ligtas ang kapaligiran sa krimen. Samantala, wala raw specific na terrorist threat laban sa State of the Nation Address ng Pangulo sa susunod na linggo, pero hindi pwedeng baliwalain ang posibilidad na gayunman merong talagang certain degree of threat bunsod ng mga kaguluhan na nangyayari sa Mindanao, partikular sa Lanao del Sur Province. Ang malinaw na nakalap na intelligence information ay ang balak na gawing pag-atake ng New People's Army sa Davao area bago ang State of the Nation Address ng Pangulo. Pinaghahanda naman daw ito ng PNP at ng AFP. Hindi raw nawawalan ng pag-asa si De La Rosa na makakamit pa rin ang kapayapaan sa mga leftist rebels, pero handa naman daw ang gobyerno na lumaban kung kinakailangan para makamit ang kapayapaan. Narito ang pahayag ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Hanggat mahuli lahat ng mga identified na narco-politicians at sigurado tayo na hindi na maglipana yung droga. At saka yung isa pang mabigat na problema pala dyan na nilagay namin doon sa aming position paper is yung paglipana ng loose firearms dyan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Marawi at Lanao del Sur. Connie, sa issue pa rin ng pagpapalawig ng martial law sa Mindanao ay sinusubukan pa rin natin hanggang sa mga sandaling ito na kunan ng pahayag itong mga opisyal ng AFP at maging ang mga opisyal ng Defense Department kung kaparehos ba ang kanilang naging rekomendasyon sa PNP na palawigin pa ang martial law sa Mindanao. Connie. Yes, Chino, pasensya na, no? Pero gusto ko lamang malaman muli, no? Kung hindi ko alam kung nabanggit mo kanina, kung may nabanggit ba si Chief PNP Bato kung halimbawa ipapalawigin nga ito, sinabi nila as their recommendation, gaano naman katagal daw?
alam mo, nakausap natin before this press conference pa si PNP Chief Bato de la Rosa. Nung actually, pagpunta niya nung Marawi, Connie, ang sinasabi niya, walang timeline na pwedeng ibigay dito dahil kung siya lang nasusunod, gusto niya palawigin ito hanggang sa panahon na mahuli itong mga sinasabing financier, mga cuddler at mga supporter nitong Maute Group na kung hindi ako nagkakamali, nangangalahati pa o wala pa sa kalahati doon sa bilang na 200 plus na inilagay nga no, sa listahan ng o kumbaga parang watch list nitong ating gobyerno doon sa maaring sangkot dito sa pagsuporta at pagbibigay ng ayuda dito sa Maute Group na hanggang sa mga sandaling ito ay nasa Marawi City pa rin. No? So hindi pa nangangalahati itong mga taong naaresto doon sa watch list. So kung si Bato daw masusunod, mas gusto niya na palawigin ang martial law hanggang sa panahon na maubos lahat at mahuli itong lahat ng mga tinatawag na Maute supporters. Chino, kasi may mga naririnig din tayong pahayag na kesyo ay talagang malapit ng matapos pero ayaw nila magbigay ng timeline, sabi nga pero yung sinasabi ng mga buildings na 600, nabawasan na ba yan? Masasabi ba na talagang nagkakaroon na ng mas malapit na end, kumbaga, dito sa sinasabing gulo dyan sa Marawi? Well, kung pagbabatayan natin itong mga ulat ng mga kasamahan natin sa media, particular itong kasama natin si Benji Liwanag, nakita natin kanina na may report siya na nakapasok na sila dito sa ilang mga building na dating hawak ng Maute. Alam mo, Connie, significant ito kasi nung nandyan tayo sa Marawi ay bawal na lumapit man lang doon sa mga lugar kung saan nangyari yung bakbakan previously. So ngayon, ibig sabihin, napapapasok na yung mga media dito sa mga previously held buildings ng Maute, ay medyo napaatras na lang, medyo malayo itong Maute Group. At sa ating pagkakaintindi, nandito pa rin ito sa sentro ng Marawi, bagamat very limited na itong mga lugar at yung halos lahat ng mga buildings, 800 if I'm not mistaken, na identified na kailangan i-clear ay unti-unti nang nababawi ng militar at tinatanggalan na nitong mga tinatawag na mga explosive, improvised explosive devices at syempre yung mga naiwan na mga patibong nitong Maute Group. So kung pagbabatayan natin yung reports coming from the ground, Connie, maaari natin masabi nga na medyo malapit na, bagamat may resistance pa rin hanggang sa mga sandaling ito. At syempre, huwag natin kalimutan, meron pang sinasabing 100 or more hostages na hawak itong Maute Group. Kung kaya't dahan-dahan at very calculated yung galaw pa rin ng ating sandatahang lakas. Oo, Chino, syempre kasama sa dasal natin yung ating mga sundalo at yung mga mamamahayag na naroon pa rin sa Marawi. Maraming salamat sa iyong update, Chino Gaston.